Kaya naman pala hindi nagkaanak ito si Pastor Kibuloy sa mga minor de edad na kanyang minolestya at nilapastangan. Nagpakapon pala ito, nag-undergo ito ng vasectomy ayon sa Davao City Police. Grabe ito si Pastor, ano? Kaya wala tayong nabalitaan na sino man ang kanyang mga ginahasa na minor de edad ay naanakan niya ito. Yun pala, nagpakapon pala ito si Pastor Kibuloy, ano? Nakakalungkot lang itong mga member ng KOJC hanggang ngayon ay nananampalataya pa rin kay Pastor na sinasabi malinis daw ang kanyang pagkatao at wala ito bagay tungis at hindi raw nito kayang gawin ang manggahasa ng minor de edad na nasa edad na 12 hanggang 13 anyos. Grabe talaga ito si Kibuloy, ano? Umabot na raw ng 32 na minor de edad nasa pangangalaga ng DSWD ang sinasabing kinukupkup nila na minolesyon at ginahasa ito ni Kibuloy sa kanyang sariling baluarte sa Kingdom of Jesus Christ na sinasabing inalay umano ng kanilang mga magulang kay Pastor Kibuloy kapalit ng kanilang libreng pag-aaral sa kanyang foundation. Ang masakit pa rito sinasabi daw ni Kibuloy sa mga minor de edad pagtapos niyang gasahin ay pure at intact pa raw ang kanilang pagkababae dahil anak daw ng Diyos ang humahasa sa kanila. Grabe talaga si Pastor, ano? Hindi ko alam anong klaseng pagkatao ang meron ito. Sana naman ng Department of Justice ay talagang kasuhan na ito at wag nang iharap sa Senado dahil invoke lang niya ang kanyang right against self-incrimination at hindi sasagot ito So dapat talaga kasuhan na sa mga kanyang kriminalidad na ginawa, lalo na sa sexual abuse, money laundering, tsaka human trafficking ang binibintang sa kanya. Grabe pala, kaya wala tayong nababalitaan na nagkaanak ito. Siguro talagang ito ang kanyang gawain na hindi niya aanakan ang kanyang mga minor de edad na kanyang minomolestya. Ano kaya masasabi ng kanyang mga malalapit na kaibigan sa ginawa niyang ito sa mga minor de edad? Alam naman natin ang isang pamilya sa isang lugar sa Davao City ay malapit sa kanya. Sinasabi nga na tuwing eleksyon ay malaking salapi ang kanyang ibinibigay para sa kanilang pangangampanya. At sinasabi di umano na sila ang number 1 protector ni Kibuloy. Kaya nga lang may hangganan din ang lahat na pinaggagawa nito sana talaga makasuhan nito. Pero sa akin, bago ito kasuhan talaga dapat putulan na lang ito kasi sa edad niyang 74 years talagang magkakaroon ito ng living out kung sakali man madala at makulong ito sa munting lupa kasi senior citizen na ito, hindi naman pwede ihalo sa maximum security ito dahil nasa kanyang edad. Sa dami din ng pera nito, hindi natin alam sa kanyang kasalukuyang pagkakakulong kung baka hindi natin namamalayan na nakakalabas din ito. At sinasabi nga, ma-influensya at maraming salapi. So sana naman magkaroon ng hustisya ang mga minor de edad na kabataan na kanyang ginahasa nitong demonyong sinasabing appointed son of God daw. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay sa ating mahal na inang bayan.